In this video, update lang tayo sa kaganapan sa market. Pag-usapan natin yung crypto executive order ni Trump, especially yung pagkakaba ng CBDC at yung posibleng epekto nito sa crypto industry. Ripple sinisisi ng mga Bitcoin maxi kung bakit ang posibleng lumabas ay National Crypto Reserve at hindi Bitcoin Strategic Reserve. Silipin din natin yan at ang current price action ni Bitcoin. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. So let's talk about first the executive order na inilabas ni US President Donald Trump, at isa nga sa significant dito ay yung pagbabawal sa pagbuo ng central bank digital currencies or CBDC sa United States. It's a significant shift in institutional cryptocurrency adoption according yan sa mga industry executives. Ang executive order ay pinirmahan noong January 23 na nagpo-prohibit sa pag-i-establish, issuance, circulation or use of CBDC. Ang dahilan dyan ay yung potential threat sa financial system stability, individual privacy and national sovereignty. It's a game changer for crypto industry sa US at ang bagong crypto task force nga nabubuin ayon sa ipinag-uutos sa executive order ay nagpapakita ng senyales ng more structured crypto regulatory landscape. Hindi lang ito pagse-set up ng rules about crypto, nagbibigay din ito sa crypto ng legitimate role in the economy kasi pwede nga itong makahatak ng malalaking investors na nasa sideline lang. Ang executive order din na ito ay maaaring maging catalyst for crypto payment adoption among large financial institution in the US. Sabi ng economist na si Alex Kruger na ang mga institution ay mag-uumpisa ng gamitin ang blockchain for payment and tokenization. Imagine banks, Fortune 500 companies and government agencies gagamitan ng blockchain for payment and tokenization effort. Makakaapekto din ito sa pagtingin ng tao sa crypto, like the general public na skeptic at iniisip na ito ay scam. Then dahil sa pangunguna ng US, posibleng maging positive na yung tingin nila sa crypto. At yung global ripple effect nito, kasi kung ano ang ginagawa ng US, kadalasan ang ibang mga bansa ay sumusunod or inaalay nila yung policy with the US. At syempre yung explosion of innovation, kapag maganda na ang regulation, meron ng clarity, ma-encourage yung mga developers and entrepreneurs to build without fear of lawsuit or shutdowns, leading to new applications. Regarding CBDC, may mga ibang bansa na nagpatupad na nito tulad ng Brazil noong July 2023. Ang central bank nila ay nag-publish ng source code for its CBDC pilot at inabot lang ng 4 na araw nang manotice ang surveillance and control mechanism na naka-embedded sa code na nag-aalaw sa central bank to freeze or reduce user funds within CBDC wallets. As of May 2024, mga around 140 countries na ang nagde-develop ng kanya-kanya nilang CBDC, with China's digital yuan being one of the most advanced. Trump CBDC ban is a bet on the existing crypto market. Ang ginawa na ito ni Trump ay nagpapakita na he's betting on the existing crypto market rather than creating government-backed digital dollars. It's a vote of confidence in Bitcoin, Ethereum, and others. At ang isa pang kapansin-pansin sa executive order ay ang exclusion ng US Federal Reserve and Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC, from Cryptocurrency Working Group. So walang taga-Federal Reserve ang isinama sa Crypto Task Force na binuo ni Trump. At positive naman daw ito kasi ang mga agencies na ito ang kasama sa debunking na ginawa sa administrasyon ni Biden. Multiple cryptocurrency firms ang nawala ng access sa banking service at sinasabi nga ng ilan ito ay orchestrated effort na tinatawag na Operation Choke Point 2.0. Anyway, we only talk about ban of CBDC pero meron akong Facebook post nito kung ano pa yung mga included sa executive order na inilabas ni Trump, katulad nga ng access to banking for crypto business, regulatory clarity for innovation, boosting dollar through stablecoin instead of CBDC, National Crypto Reserve, ito yung pinagtatalunan nila na dapat Bitcoin lang at hindi kasama ang ibang mga altcoin. Ang rollback of Biden policies, so ni-revoke ni Trump yung EO 14067 ni Biden na tumututol nga sa paggawa ng CBDC at sa mga overly restrictive policies nito. And sobrang positive news nito sa market. Although mixed reaction ang nangyari dito kasi ang ine-expect ng ilan ay magkakaroon ng Bitcoin Strategic Reserve
Instead, ang lumabas ay ang posibilidad ng National Crypto Reserve. Ibig sabihin, hindi lang Bitcoin. So against yung iba dito, tinitingnan nila yan na bearish at hindi bullish. Despite sa executive order na yan, napakadaming magandang policy para sa crypto industry. Ang pagkakaban pa lang ng CBDC ay napakalaking bagay na. Imagine, nakarating ang crypto dito ng walang malinaw na policy na sa nakaraang administrasyon talaga puro enforcement ang ipinatutupad. Tapos we have now a pro-crypto administration and then bearish pa din tayo. Pwede tayong maging bearish in the short term pero in the long term, napaka-bullish ng hinaharap ng cryptocurrency market. So usapang Bitcoin Reserve naman tayo. Ito yung pinag-aawayan ng mga Bitcoin Maxi at Ripple. Hindi kasi masaya ang Bitcoin community dahil nga wala pang inilalabas na executive order si Trump about Bitcoin Strategic Reserve. Instead, ang lumabas ay ang posibilidad na pag-create ng National Crypto Reserve at ang itinuturong may sala ay ang Ripple. Mas pinaprioritize daw ng Ripple ang pansarili nitong interest. Sabi ng mga Bitcoiners na ang Ripple daw ang biggest obstacle to US Strategic Bitcoin Reserve. At actively, pinopromote nito ang inclusion of multiple coins kasama na nga dyan ang XRP. Noong January 16, ayon sa New York Post report na si Trump ay receptive sa idea ng pagsiset up ng strategic reserve comprising US-based tokens tulad ng USDC coin, Solana, and XRP. At ang idea na ito ay suportado ng Ripple with CEO Brad Garlinghouse. Pero alam nyo naman ang mga Bitcoin Maxi, ayaw nilang mapasama ang mga altcoin sa US government balance sheet. Sinabi nga ni Pierre Rochard, head ng Riot Platforms, hina-highlight nito yung political lobbying na ginagawa ng Ripple. Involved nga din ito sa paggawa ng Central Bank Digital Currencies or CBDC. Agree ako dyan na tumutulong ang Ripple dati sa paggawa ng CBDC ng government. Ang gusto kasing mangyari ng Ripple ay sa platform nila gumawa ng CBDC. At ngayon naman daw gusto nila mapasama si XRP sa crypto reserve at hindi lang dapat si Bitcoin. At hindi lang si Richard ang bumanat sa Ripple. Sabi ni Nico Moran, CEO ng Bitvolt, ang Ripple daw ay deliberately working against the US Bitcoin Strategic Reserve Initiative at pinaprioritize ang pansariling interest over the well-being of the American people. Sabi din ni Ryan Selkis, CEO ng Messari, na hindi daw siya nag-donate ng $12 million kay Kamala Harris or cost GOP 3 additional Senate seats katulad ng ginawa ng Ripple. Pero tutulong daw siya kay Trump at sa team nito na maunawaan na kung bakit hindi dapat mapasama ang XRP sa National Crypto Reserve. So totoo naman sa panahon ni Biden, nakikipagtulungan itong XRP sa government sa paggawa ng CBDC despite they have an ongoing case. At ngayon gusto nila mapasama ang XRP sa National Crypto Reserve. At may mga nagtatanong pa din kung decentralized ba si XRP. Karamihan ng altcoin centralized. Ilan lang talaga ang mga altcoin na tunay na decentralized. XRP is a bit centralized. Pero sa panahon ngayon, wala nang pake ang tao kung decentralized ba yan or centralized as long as they can make money. Sinasabi nga nila na ang Ripple ang natatanging blockchain na yung initial blockchain history is deleted. The first 32,000 blocks nito ay nawawala and unauditable. Try to check the history of transaction of Bitcoin and Ethereum sa internet. Makikita nyo yon. At karamihan ng blockchain ganun din. Maliban na lang kung ang blockchain ay private, talagang hindi nyo ma-verify ang entire history of transaction. Pero para sa akin, kahit National Crypto Reserve pa yan or Bitcoin Strategic Reserve, okay lang. Kasi ang magbe-benefit pa din dyan ay ang crypto industry, which is good. Silipin din natin ang price action ni BTC. So hanggat nananatili siya above 100,000, we are bullish. It's a sign of strength. Andun pa din yung momentum sa posibilidad na gumawa ito ng panibagong all-time high. In the short term, kapag bumagsak ito below 100,000, possible ang formation ng higher low then bounce ulit. Again, for me, this is the last phase of bull market. I'm expecting there's still another leg up para umabot ito ng 150,000 or even 200,000 bago pumasok sa susunod na market phase. Pero hindi natin alam kung kailan mangyayari yon. May mga nagsasabi na quarter 4 ng 2025 or first quarter ng 2026. It's all speculation. Probably the bear market of BTC ay hindi na ganun ka-severe. Posibleng nasa negative 60% na lang yung drawdown kasi last cycle
negative 70% na lang instead of 80% na itinuturing na normal. Dahil sa institutional influence, mababawasan yung massive drawdown. Although, andyan na yung magandang policy sa crypto, hindi pa rin natin isasantabi ang market cycle. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.